Isaiah chapter 54, I'm just going to read verses 2 and 3. And it says there that enlarge your house, build an addition. I'm reading in New Living Translation. Spread out your home and spare no expense, for you will soon be bursting at the seams. Your descendants will occupy other nations and settle the ruined cities. So this specific scripture that God gave us, it speaks of enlargement, of multiplication. And the Lord is really urging us to prepare ourselves, to prepare our church, to prepare our home, to prepare the whole church for the enlargement of the Word of God. Kasi lalaki yung gawain ng Panginoon. And so we need to prepare ourselves for this. And while I was really contemplating on this specific verse, I was just asking, deep inside my heart, I was just asking if in what way we are going really to prepare ourselves for this, since this is the direction, this is the word of the Lord for us. And so the Lord just led me, the Word of God led me to Revelation chapter 3 verse 11, and it speaks about the church in Philadelphia. The church in Philadelphia. If you are going to kung inyong papansinin, kung ating papansinin yung Isaiah chapter 54, it speaks of the favor of the Lord, a specific favor of the Lord para sa kanyang gawain, para sa kanyang simbahan, para sa kanyang mga anak. It is the season. It is a particular season of the Lord for us to grow, for you to grow. At hindi yun nangyayari, just anytime. Nangyayari lang yun kapag the Lord is going to decree a thing. The Lord is going to give you a favor. The Lord is going to open the door for you. It's an opportunity from the Lord na siya lang nakakaalam. In the fullness of time, God is just going to reveal His purpose in our lives. Siya lang yun. Kaya yung season, yung specific season ng Panginoon, for you to multiply, for you to grow, to become fruitful, kailangan sundan mo yun. Or else, pag naiwanan ka, then you will miss the grace of God. Mamimiss mo yung biyaya ng Panginoon at mapag-iwanan ka ng pagpapala ng Diyos. And so you need to be obedient. And specific doon sa seasons ng Panginoon. And so, while I was pondering upon this word, we have here a specific instruction from the Lord regarding how to prepare ourselves, especially to this season of multiplication. Now, we are going to read that particular verse in Revelation chapter 3, verses 7 to 11. Revelation chapter 3. I'd like to read it again in New Living Translation. Okay. Write this letter to the angel of the church in Philadelphia. This is the message from the one who is holy and true, the one who has the key of David. What he opens, no one can close, and what he closes, no one can open. I know all the things you do, and I have opened a door for you that no one can close. You have little strength, yet you obeyed my word and did not deny me. Look, I will force those who belong to Satan's synagogue, those liars who say they are Jews, but are not, to come and bow down at their feet. They will acknowledge that you are the ones I love. Because you have obeyed my command to persevere, I will protect you from the great time of testing that will come upon the whole world, to test those who belong to this world. I am coming soon. Hold on to what you have, so that no one will take away your crown. All who are victorious will become pillars in the temple of my God, and they will never have to leave it.
and I will write on them the name of my God, and they will be citizens in the city of my God, the new Jerusalem that comes down from heaven, from my God. And I will also write on them my new name. Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what He is saying to the churches. Now, this is a specific word of the Lord from one of the churches in Minor Asia na pinamunuan ko yun, ino-oversee yun ni John the Beloved. Okay? So, of all the churches, sa 7 churches no, ng Minor Asia, ay very commendable itong salita ng Panginoon, itong word ng Panginoon sa Philadelphia. And, as I was really pondering upon the word of the Lord for us, na kanina ay kinonfirm ng a word of prophecy. Kanina, no? A word of prophecy, a word of instruction, and a word of encouragement sa atin bilang isang simbahan, that the Lord has opened the door for us. And the Lord is saying that conquer, possess. You need to be brave. Kailangan maging matapang ka upang sa gayon ay maganap ang kalooban ng Panginoon sa iyong buhay at maging sa kanyang simbahan. And the church should not be slack. The church should not be timid in fulfilling the word of the Lord. Kaya kailangan maging masigasig. Kaya kailangan on the go. Kailangan on fire. Amen! Kailangan talagang puspos. Natitig lagi yung anointing ng Panginoon, yung apoy ng banal na Espiritu. Because, it's a time for multiplication. It's the time for the fulfillment of the word of the Lord. At doon lang sa mga naniniwala, ay talagang doon magaganap ang dakilang plano ng Panginoon. But because for those who don't believe, for those who doubt the Lord Jesus Christ, they should not expect that God will do something sa kanilang mga buhay. Kaya kailangan sampalatayanan mo ang Panginoon, paniniwalaan mo ang Panginoon, na totoo siya, tapat siya sa kanyang sinasabi. Kaya napakaganda ng awit natin kanina, let faith arise. I lift my hands to believe again. Okay? I lift my hands because I believe in you, Lord. Ano man yung aking sitwasyon, ano man yung aking kalagayan, and yet I believe that you are faithful. Amen? That you are faithful, God, forever. So let faith arise. Kaya kailangan utusan mo yung sarili. Na huwag kang manghina. Don't be discouraged. Kaya pagpasok mo pa ng simbahan, never give up. Right? Never give up. Huwag kang ma-discourage, but believe with all your heart that God is going to fulfill that in your life. And when the Lord, opened the door for you, then you need to enter. If the Lord is opening the door for you, you need to enter. Pag binigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon na binuksan niya ang pintuan, yung pagkakataon na kung saan ay maranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos, na makilala mo siya sa mas malapit na kaparaanan, na gagamitin ka ng Panginoon sa mas espesyal na kaparaanan, you need to go. Pag sinasabi ng Panginoon, anak, sumunod ka sa akin. Obey my word. Obey my word. Then I will show you myself. Then you will see my glory. Then you will see my blessing. Then you will see the fulfillment of my promises upon you. Sumunod ka na. Because I am opening the door for you. Then you need to go. And sometimes yung ating mga intimidations natin, yung mga hesitations natin, Lord, what if? Lord, marami ang mga alalahanin. Lord, I have a lot of concerns. But sabi ng Panginoon niya, leave all those things. Yung mga bagay na nag-i-hinder sa'yo, iwanan mo na yun. And, the door is being opened in front of you. You need to go. You need to go. That's the only way, because God, the faithful God, is opening the door for you. It is a specific season ng Panginoon. At sabi ng Panginoon, pagbukas ng pintuan, bukas ka. Sumunod ka sa Panginoon. And glory be to God that you are here this morning. Palakpakan natin ang Panginoon. That each one of us are here today. Because the Lord has opened the door for us, then we let Him. Pumasok tayo, sumunod tayo. Sa
Salamat sa Panginoon, nandito tayo sa simbahan. Salamat na naganap ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Amen! Pwede ba pakikumusta ang iyong amin? Pakicongratulate. Pwede ba? Parang mabagal ang response. Pwede ba pakikamayan ang iyong katabi at sabihin mo, salamat na nandito ka. Purihin ang Panginoon sa buhay mo. Sabihin mo sa kanila, may magpatuloy ka. Amen. Magpatuloy ka. Continue. Hallelujah. Salamat. Kasi ang nakakatakot, the scariest thing is kapag binuksan ng Panginoon ang pinto at hindi ka sumunod, tapos nung na-realize mo na mali pa ang decision mo, saka ka susunod, now what will happen? Wala na. Sumarado ng pinto. And it's too late. Pero huwag mong i-miss yung opportunity na binibigay ng Panginoon. Kaya nga sabi niya noon, this is the message from the one who is holy and true, the one who has the key of David. And the Lord has granted in our church the key of David. Isa sa mga susi ni Hari David ang inyong pagiging overcomer. Si Hari David lang ang nakakonquer ng Zion. Alam niyo ba na ang Zion ay pinamumunuan dati yan ng mga Jebusites. Jebusites yun yung mga early inhabitants ng Canaan na pinapalipol ng Panginoon because ang Jebusites na ito yung isa sa mga mahigpit at pinakamatinding kalaban ng Israel na sila dati yung namumuno sa muog na tinatawag na Zion. And of all the kings of Israel, it's only King David who was able to conquer Zion. Kaya pagpasok mo sa lugar sa simbahan na ito, you are entering a journey of an overcomer. Amen! Hallelujah! Glory! Yun po ang pagkatawag natin, we're entering into the kind of journey like King David. Because the church, has received the key from the Lord, the key of David, the key of being an overcomer. Nagtagumpay ba ang Panginoon sa ating mga buhay? Nararanasan ba natin ang katagumpayan sa ating mga buhay? Amen! Hallelujah! Nagpapakal ng Panginoon! Glory! Now, kung nagdadalawang isip kayo, isipin mo na kung gaano ka masalimuot ang buhay mo noon, kagaya ng buhay natin. Di ba? Ano ba yung buhay natin noon? Sino ba dito ang hindi madilim ang buhay ng nakaraan? Wala. If we are going to ponder, if we're going to think, kung how messy, how miserable our lives are. Right? Masalimuot. Now, ang aking tanong, gusto niyo pa bumalik doon? Ayaw na. Ayaw na. Mahaba-haba na yung naipundar mo. Amen. Amen. Hallelujah. I don't want to go back to that messy life again because the Lord has opened the door for me. And this church has the key of David, and that is the key of being an overcomer. Hallelujah. And then it says here, what He opens, no one can close. Kung anong binuksan ng Panginoon, walang pwede magsara. Kaya ang opportunity, ang blessings, ang authority, ang spiritual na pagpapala na binubuksan ng Panginoon sa iyo, kahit sinong tao, maging ang kaaway na pilit niyang i-close, hindi niya pwedeng i-close dahil ang talagang nilaan ng Diyos sa iyo ay para sa iyo. Amen! Yung spiritual na pagpapala, yung karanasan na maranasan ng Panginoon sa mas makapangyarihan kaparaanan, maging yung mga blessings ng Panginoon ay para sa iyo yun. Na kahit anong pilit na hadlang ng kaaway, the enemy cannot close the door because God is opening the door for you. Kaya huwag mo nang inis yun.
Kaya, pwede bang pakisabi ulit sa iyong katabi na magkita-kita tayo palagi sa gawain ng Diyos dito, ha? Thank you. Thank you very much, kapatid, sa inyong participation. Mahalaga po yun. And the Lord said, and I know all the things you do. And I have opened a door for you that no one can close. Church, listen. Oh, be excited. Be excited. Get excited. Sa gagawin ng Panginoon. The season has come that the blessing, the goodness, the love of the Lord ay binubuhos sa atin. Na-bless po ba kayo sa presensya ng Panginoon sa umaga nito? Amen? Isa siyang uri ng presensya ng Panginoon na kakaiba. It is greater than what we experienced before because the door has been opened for us. Now, mayroong ilang mga point, mayroong ilang mga puntos na sinabi dito, isa sa mga susi, bakit ang Church of Philadelphia ay somehow nakatanggap ng ganitong pabor mula sa Panginoon. Now, in verse 8, look at verse 8 ng inyong Biblia. Tingnan niyo yung verse 8. Dito, dyan yung makikita yung isa sa mga susi ng pagpapalang ito, ng favor na ito. Sabi niya dito in verse 8, you have little strength. You have little strength, yet you obey my word and did not deny the name of the Lord. Now look at that. Isa sa mga susi why the Church of Philadelphia received the key of David, the open door that no one can shut, because the Church of Philadelphia has little strength. Ibig sabihin, physically, maybe financially, maybe materially, they are weak. In the natural, you cannot see, hindi mo makikita yung strength, yung human strength, yung kapasidad ng tao, yung karunungan ng tao, yung kayamanan ng tao. I mean, yung standard ng mundo when it comes to success, when it comes to influence, Philadelphia doesn't have it. Because Philadelphia has little strength. Mahina. Siguro, naman baka isang napakaliit na church na wala silang kapasidad. And yet, sabi dito, yet, kahit kayo'y mahihina, kahit kayo'y konti, kahit kayo'y maliit, yet you obey my word. You obey my word. Sinunod mo yung salita ko. Naging tapat ka sa aking salita, and hindi mo dininay ang aking pangalan. Hindi mo ako tinalikuran. You see that? Katapatan sa salita ng Panginoon at huwag kailanman ipagpalit ang Diyos sa anumang bagay. It means fully obeying God even in nothingness or in whatever capacity you have. Ano ibig sabihin? Yung full obedience mo sa Panginoon, kahit wala ka, o kahit katiting lang ang meron ka, and yet, yung iyong kawalan, yung iyong kahirapan, yung iyong sitwasyon ay hindi nagiging hadlang sa iyo, ay hindi na naging tapat. Kundi sa lahat ng sitwasyon, andun yung katapatan. May pera man o wala. May material man na bababa, o wala. And yet you remain faithful. At kailanman hindi mo ipinagkanulo ang Diyos. Now, perfecting obedience
perfecting obedience is to become obedient in whatever condition we have. Ano man ang kondisyon natin sa buhay natin, kailangan maging tapat. In fact, the scripture says, ang tunay na katapatan ay hindi naman nakikita doon kapag ikaw ay marangya at meron kang maraming bagay. Dahil ang tunay na katapatan, nakikita saan? Tapat sa maliit na mga bagay. At ang salita ng Diyos ay nagsasabi, kung sino ang tapat sa mga maliliit na bagay, pagkakatiwalaan ng Diyos ng malaking bagay. Kaya huwag natin sabihin, magsaserve ako sa Panginoon, maging tapat ako, talagang promise, magkukumit ako sa church, magkukumit ako sa gawain ng Panginoon, kung ang perfect obedience na sinasabi, walang kung. Unconditional. Whatever your situation is. Ano man ang sitwasyon mo. May problema ka man wala. May pera ka man wala. May kakayanan ka man wala. When the Lord is opening the door for you, you need to fully obey and say yes to the Lord. Doon natutuwa ang Diyos. Doon yung pinagkakaloob ang kanyang pagpapala sa mga taong tapat, maliit man o malaki. Tapat. In verse 9, sabi niya doon sa verse 9, look, I will force those who belong to Satan's synagogue, those liars who say they are Jews but are not, to come and bow down at your feet. They will acknowledge that you are the ones I love. God has granted the Church of Philadelphia a certain level of authority. A certain level of authority. To the extent na maging ang kanyang ang kaaway ng Diyos ay nare-recognize na sila ay pinagkalooban ng Diyos ng kapangyarihan. The enemy can really determine, can clearly recognize yung authority ng Church ng Philadelphia. At ito po ay mangyayari at pinapangyayari ng Panginoon at ginaganap ng Diyos sa ating buhay ngayon. That the time has come at ito yun ngayon that people who are doubtful, people who are reluctant to believe in the Lord, when they see your life, they will say, indeed there is God. Kapag nakita ng mga taong ito ang iyong buhay, sasabihin nila, totoo ang Diyos. Naniniwala na ako na talagang may Diyos na. At totoo nga ang Diyos na sinasamba ng taong ito dahil kilala ko ang taong ito. And yet, nakikita ko ang tunay na pagbabago sa buhay niya. Now, those who are false, alam niyo mga kapatid, yung mga fake, alam niyo yung mga pananampalataya na hindi totoo, nag-aanyo na godly, nag-aanyo na mga lingkod ng Diyos, nag-aanyo na mga kilala ang Diyos, pero ang katotohanan, alam talaga natin na mali. Alam niyo yung mga taong ito, or pwede sabihin natin, in this group of people, they will even acknowledge that you are true. They will acknowledge that you are the one the Lord loves. Kasi imagine that, na maging ang mga tao na wala sa katotohanan, kitang-kita nila na ikaw nga ay nasa katotohanan. Look at that. You know that level of spirituality
Now just imagine, pag na-meet ka ng mga taong ito, ng mga faith ang pananampalataya, marirecognize nila na ang kanilang pananampalataya faith na. At kitang-kita nila dahil sila nagkukunyari lang na parang maka-Diyos. Pero hindi nila ma-deny na naglulubiwanan ka. Nagtunay ang pagbabago sa buhay mo. At kitang-kita nila na mahal ka ng Diyos. At sasabihin nila, bakit parang ang lapit mo sa Diyos? Bakit kapag ikaw ang kausap ko, parang gumagaan ang pakiramdam ko? Bakit parang napakalapit ng pabor ng Diyos sa buhay mo? Buti ka pa, mahal na mahal ka ng Diyos. Dahil nakita niya ang pagkakaiba mo kaysa sa Kanya. Now, talking about this false belief, false faith, yung mga maling paniniwala at maling katuruan, the false may hide themselves through their wealth and glamorous deeds. But they acknowledge that you are true because you have proved yourself obedient and faithful even when you have little or even nothing. And now, pakinggan niyo, sundan niyo kung may maigi mga kapatid. Because nowadays, as if there is this spirit of competition. Naramdaman niyo ba yun? Parang paramihan ng miyembro na ang mga gawain ay hindi na ginagawa sa loob ng simbahan, doon lang sa plaza. At talagang kinu-close yung traffic. Sinasara ang mga bloke ng streets ng mga kalsada just to show kung sinong pinakamarami. And the tendency sometimes, ng mga pananampalatayang ito, pinapakita nila kung gaano sila kamaramihan, kung gaano sila materially binibless. They really tend to show yung kanilang kakayanan, yung power, yung influence. And look how many we are. Look how influential we are. But you know what? Alam niyo ba na ang mga fake, doon sila nagtatago sa mga material na mga bagay na ito, mga bagay na mga pansamantala, na kung saan ay pilit na tinatakpan ang sarili upang hindi makita ang totoong anyo. Kapatid, ang material na blessing, material na kasaganaan, tandaan natin ito, ang material na kasaganaan ay hindi isang palatandaan na ang tao ay lumalakad ng matuwid. You get it? Ang material na blessing, ang material na kasaganaan ay hindi isang palatandaan na ang isang tao ay lumalakad ng mga tuwid. Subalit, ang mga taong tapat, kahit sa mga maliliit na mga bagay, sila'y tapat. Siguradong hindi sila pagkukulangin ng Diyos, kundi sila'y pasaganain ng Panginoon. What's the point that we can take
Ano yung point na pinupuntusan natin? Kapatid, yung isang tinitingnan ng Diyos na kanyang anak, na kanyang simbahan, yung simbahan na totoo, na hindi panlabas ang pagiging Kristiyano, kundi isang Kristiyano totoo. Isang Kristiyano na alam niya yung kanyang katatayuan at relasyon sa ating Panginoon. Dahil maraming mga mananampalataya na kapag wala ng pagpapala, akala nila ang Diyos ay wala na. At naniniwala sila, ang tao ito ay naniniwala na ang material na bagay ang siyang senyales ng pabor at pagpapala ng Diyos. But no, it's not. Those who are false will acknowledge that you are true because you have not denied the name of the Lord. It is because they were once in the truth, but for some time they were tempted with great offers, and they were tempted and wandered away from the faith. Ang totoong simbahan, ang totoong mananampalataya na hinahanap ng Diyos ay yung tapat sa Panginoon kahit siya ay wala. Na hindi material na bagay, hindi material na mga bagay na karangyaan, hindi yung material ang kanyang batayan, ng kanyang pagiging maayos na katatayuan sa harapan ng Diyos. Subalit ang taong ito ay alam na ang kanyang katatayuan ay maayos at kailanman ay hindi ipinagkakanulo ang ating Panginoon. You know, if you're going to tend to understand what the Lord is saying unto us this morning, sa umagang ito, tinuturuan tayo ng Panginoon, dinagawayan tayo ng Panginoon na saliksikin ko ano ang totoo. Na maging tapat tayo sa Panginoon kahit sa kawalan, kahit na may pagsubok man, kahit pakiramdam mo sometimes ay parang hindi maayos ang iyong kalagayan, and yet tapat ka sa Panginoon at hindi mo kailanman tinatalikuran ng Diyos. Kaya alam mo mga kapatid, listen to this. Marami akong na-encounter na mga mananampalataya na umalis sa pananampalataya dahil lang sa material na bagay. Meron ba kayong naalala? Na dahil lang sa offer, dahil lang sa pagkakataon, ay tinalikuran ang Panginoon. Dahil lang sa kakarampot na pagkakataon, mas pinili ang kakarampot na oportunidad at pinagpalit sa kalooban ng Diyos. Kapatid, we are talking here about an overcomer. We are talking here of an overcoming church. A Christian, a believer who is an overcomer. Paano tayo maging overcomer? Paano tayo maging kagaya ng church ng Philadelphia? Paano tayo makaka-receive ng susi ni Haring David? Kung mismo doon lang sa mga maliliit na mga bagay ay sumisayplan ang ating pananampalataya at naiba ang ating prioridad sa buhay. Naintindihan mo ba natin mga kapatid? Ang sinasabi ng Diyos dito, tumayo kayo ng mga tapat na mga lingkod ng Diyos. Panahon na mag-isip kayo, mag-mature. Hindi pwede, huwag niyo
may tulutan ang pananampalataya niyo at ang commitment niyo sa Panginoon ay papaling-paling na dahilan sa mga kakarampot na mga bagay ay pinagkanunoon na ang Diyos. Do not deny the name of the Lord. Do not deny the name of the Lord. Maging tapat ka, magunyapit ka. Panginoon, kumakalam na po ang aking sikmura. Matagal na wala ang laman ng aking bulsa. Hanggang kailan ako magtiis, Panginoon? Pero sasabihin natin sa Panginoon, Panginoon, hindi ko man mararanasan na malagyan ng aking bulsa o makalaman ng aking sikmura, pero kailanman hindi kita pwedeng ipagpalit. At itutukoy natin dito, yung mga tunay na overcomer ng mga anak ng Diyos ay hindi pinagpapalit ang Panginoon sa mga material na mga bagay. You get it? Ang material na bagay, ang material na prosperidad ay hindi naman mahulugan ng isang tao ay lumalakad ng matuwid. Kundi ang isang palatandaan pa rin ay walang iba kundi yung full obedience, perfect obedience, kahit walang material na mga bagay. Naintindihan po natin? That's how to become an overcomer. Huy, ang ganda ng offer! Ang ganda ng offer! Yun yung inaantay ko. Kaya lang wala, talagang hagip lahat eh. Ng aking paglilingkod sa Panginoon, hagip. Now, what are you going to do? Inaantay-antay kong offer. Ito yung ninanasa kong offer. Pero hagip ang aking paglilingkod sa Panginoon. Now, what will you do? Ipagpalit mo ba ang Diyos sa offer? Pero alam niyo mga kapatid, tandaan niyo ito. Ipakita niyo lang na tapat kayo sa Panginoon. Ang Panginoon hindi magkukulang din ang katotohanan. Sinusubok na lang ng Diyos. Pero pag nakita ng Panginoon na ikaw ay tapat at hindi mo siya ipinagkaanulo at hindi mo siya pinagpapalit, bubuhos, malulunod ka sa pagpapala. Huwag makontento sa kakarampot. Be an overcomer. And number 3, verse 10, sabi niya doon, because you have obeyed my command to persevere. Because you have obeyed my command to persevere. So what is the result? Sabi ng Lord, I will protect you from the great time of testing that will come upon the whole world to test those who belong to this world. Now, for us to be fully protected is to fully obey His command with perseverance. Nakita niyo yung context ng pagsubok? Pagsubok. Sabi niya doon, di ba, ang kadalasan nating kaulamaan, ang mga tapat ay sinusubok para mas lalo maging tapat. Tama po yun. Yun yung tinatawag na pagsubok na bunga ng katapatan ng tao na yun. Para mas lalo siya maging tapat. Yun yung tinatawag nating positibo. Positive. Very good. Commendable. Yun yung tinatawag nating cross. Intindihan niyo na. Pasanin mo ang iyong cross. Ulitin niyo natin. Pasanin mo ang iyong cross. Ano yung cross? Kapag naranasan mo ang pagsubok, kahit ikaw ay tapat, mas lalo kang sinubok at para ang iyong katapatan ay mas lalo maging malakas. Yumabong. Ang pagsubok na yun, ang tawag natin doon, cross. Napasanin. Pero alam niyo ba, na ang mga hindi tapat, sinusubok din. Darating ang panahon
kapatid, na matinding kahirapan ang dadanasin ng mundo. Yung earthquake, yung tsunami, yung gutom, yung, what do you call that? Retrenchment? Retrenchment. Am I right? Yes. Yun ay mga pagsubok yun. Trials yun. Na binibigay ng Panginoon, hindi para sa mga tapat, para sa hindi tapat. Upang sa gayon ay mabaling ang kanilang atensyon sa Diyos. Upang makita nila na ang mga bagay-bagay na kanilang ini-embrace na hindi mabitaw-bitawan, hindi yun ang totoo makapagsalba sa kanila. Kasi may mga tao na ang kanilang Diyos ay ang kanilang trabaho. Hindi ko kailangan ng Diyos. Okay trabaho ko. Okay palagay ko sa buhay. Ngayon, retrenchment. Hanap siya ngayon ng Diyos. Sabi ng salita ng Panginoon, yung mga ganong klaseng pagsubok sa mga, allow me to use the word, pagsubok sa mga suwail, pagsubok sa mga walang matitigas sa ulo, walang pananampalataya. Sabi niya doon, yung ganong klaseng pagsubok ay hindi darating sa iyo. Naintindihan natin? Hindi yung ganong klaseng pagsubok, yung pagsubok para sa mga suwain, para gumising sila, hindi darating sa iyo. Bakit na hindi darating? Kasi ikaw ay tapat. Ang nakakatakot, kung bakit ang mga anak ng Diyos ay nasali doon sa pagsubok ng mga suwail. Anong ibig sabihin ng mga ulagdag na ang anak ng Diyos na yan, ang mananampalatayang yan ay hindi tapat. Pero pag ikaw ay tapat, hindi ka tatablan. Naintindihan natin. Makinig na kapatid. Akala natin, kaya nating takasan ng Diyos? Hindi. Akala natin, kaya nating takasan ng mga pagsubok na yan, yung pagsubok ng sumail? Hindi. Papadaanin ka ng Diyos. Kaya para hindi ka masali doon sa mga ganong klaseng pagsubok, gawin mo nang maging tapat. Now, the challenge for us is this. Sabi ng Panginoon, I am coming soon. I am coming soon. Malapit na ang aking pagdating. Kaya mga kapatid, huwag na tayo maglaro-laro. May nag-ambisyon pa ba dito maging bilyonaryo? Sisiguraduhin ko sa iyo, hindi mo maabot yun bago darating ang Panginoon. Kaya ibigay mo na yung natitira mong araw at buhay sa Panginoon. At pagdating sa langit, sigurado may dadating pala. Kaya kung sabihin man natin na ikaw ay tatalikod sa Panginoon at isang magiging materialistic na tao, hanggang katanghalin isang milyonaryo ng Marikina, i-enjoy mo ang milyon mo sa loob ng 15 years, 20 years. Pagdating sa kabilang buhay na walang hanggan, andun tayo naglulunoy sa walang hanggang apoy. Saan ang pipiliin mo? Mag-enjoy, sundin ang ating sariling kalooban sa loob ng 20 years? Or ibigay ang 20 years na natitira or 30 years na natitira sa Panginoon, maging tapat, at pagdating sa kabilang buhay, isang buhay na maluwalhati sa presence ng Panginoon.
Huwag nating ipagpalit yung kaluwalhatian. Huwag nating ipagpalit ang kalooban ng Diyos. Huwag nating ipagpalit ang kapangyarihan ng Panginoon. Huwag nating ipagpalit ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Yamang ikaw ay naging Kristiyano na ngayon, lubusin mo na. Tutuhanin mo. Huwag half-half. Dahil ang mga half-half, idalaman ng Panginoon sa pagsubok upang gisingin ng Panginoon. Kapatid, ito lang ang aking may assure sa inyo, mahal na mahal kayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Na dahil sa tindi ng pagmamahal ng Panginoon, hindi pa hihintulutan ng Diyos ang mga anomalya sa buhay natin. Naintindihan natin. Mahal na mahal ka ng Diyos. Nais ng Panginoon na makapiling ka niya. Kaya hindi ka tatantanan ng Diyos. Hanggang hindi mo pinig up ang mga bagay na yan, ay hindi ka looban ng Diyos sa buhay. Kaya magpakalalo tayo sa Panginoon. Mga kapatid, ito ang mensahe ng Panginoon. Sabi dito, I am coming soon. Hold on. Hold on to what you have. Okay? Hold on to what you have so that no one will take away your crown. Nawawala pala ang corona. Oo. Pag hindi ka naging tapat hanggang wakas, mawawala ang corona mo. All who are victorious, sabi niya dito, all who are victorious will become pillars in the temple of my God. And they will never have to leave it. And I will write on them the name of my God, and they will be citizens in the city of my God, the new Jerusalem that comes down from heaven from my God. And I will also write on them my new name. Kapatid, huwag niyong kalimutan ito, ha? Walang nakakapasok sa langit na suwail. Tandaan niyo yun. Walang nakakapasok sa langit na hindi totoo. Kung alam natin na sa ating buhay ay hindi tayo totoo, hindi tayo seryoso, ayusin natin buhay natin. Walang makakapasok sa langit na hindi overcome. Kailangan mong ma-overcome ang mga bagay-bagay sa buhay mo. Ang mamahaling dugo ng ating Panginoon ay hindi po yun pumurahin. Ang dugo ng anak ng Diyos na naghugas sa ating mga kasalanan, tandaan natin, hindi po yun mumurahin. Bigyan natin ng halaga ang anak, ang dugo ng anak ng Diyos. Gawin natin tapat ng ating mga sarili. Niligtas tayo ng Panginoon, binayaran tayo ng kanyang mamahaling dugo, subalit, suprihan natin ito ng katapatan. Mga kapatid, hindi po biro-biro ang pamumuhay ng isang Kristiyano. Mga kapatid, ang mensahe ko at ang simbahan na inyong nakakabilangan ay isang simbahan na nais na maging totoo sa Diyos. Ayaw ko po na sabihin sa inyo na okay lang magpatuloy kayo sa kompromisong buhay ninyo. Kita-kits tayo sa langit. Ayaw ko sabihin yun. Kaya hanggang buhay pa ako, kahit may kalakasan pa ako, kahit may bibig, kahit hanggang may bibig pa ako, hanggang may salita pa ako lumalabas sa aking bibig, sasabihin ko sa inyo mga kapatid, totohanin natin yung paglilingkod natin sa Panginoon. Ayaw kong mangako ng isang bagay na okay lang, sige, magpatuloy kayo sa dating inyong buhay. Magkita pa rin tayo sa langit. No? Basta simba lang.
No? Okay lang na kompromiso yung buhay mo, basta simba ka lang, kita-kits tayo sa langit. Ayaw mangako ng ganyan. Kung tayo'y sumunod sa Panginoon, gusto natin maging tapat. Dahil ang sinasabi ng Panginoon, those who overcome will enter the kingdom of God. Wala pong mga Kristiyano na ipinagkakanulo ang Diyos na nakapasok sa langit. Wala pong Kristiyano na suwain na nakapasok sa langit. Kundi ang mga Kristiyano na talagang kagaya ng Panginoon na binigay ang buhay, sila rin ay nagbibigay ng buhay sa Panginoon. Amen? Amen? Sabi nila si Pastor Dick, ang tagal mag-preach. Walang Kristiyanong nababagot sa langit. Ang tunay na Kristiyano ay hindi kinababagutan ang salita ng Diyos. Pero alam ko nagugutom na tayo lahat. At gutom din ako. So, ihinto ko na ngayon. Pero kailanman, ang mga taga-Hills of Zion ay hindi yan nababagot at hindi yan sumisimangot. At hindi nila pinagkakaihaan ng Diyos ng 20 minutos ng oras nila. Amen ba? Salamat ang Panginoon. Ayaw ko ng lahat. Hallelujah. Napapractice talaga dito yung Cristiano Reclamador eh. Okay? Pero hayaan nyo na, pag hindi na kayo magre-reklamo, iiksian ko na yung preaching ko. No? Pwede na yung preaching ko ng 30 minutes kasi mga obedient naman na, mga masunurin na. Pero pag nararamdaman ko pa rin, kasi alam niyo mga kapatid, totoo yun. Nagsasalita lang ako dito, pero sometimes yung aking preaching, alam ko na nagbabackfire eh. Ramdam mo yung may resistance. Kapag may resistance, sige gawin natin isang oras ko hanggang sa lumambot. Kaya kagaya yung karne, di ba? Ilalaga mo. No? I-pressure mo. No? So kung totoo talaga siya ng Kristiyano, mananatili yan, lalambot yan. Pero kung yung Kristiyano na hindi seryoso, hindi na babalik yan. Right? Tingnan natin kung ang Diyos ay paktisyakan siya. Tingnan natin kung pwede niya masabi sa Panginoon, bigyan niya kita ng 30 minutes lang sa buhay ko ha. Lord, magsisimba ko, pero 30 minutes lang ha. Pag sumobra ka, God, pag sumobra ka ng 30 minutes, I'm done. Oh no. Huwag mong bilangan ng oras ng Diyos kasi pag ang Diyos ang nagbilang ng oras niya, tapos siya. Amen? So, hindi sa lahat ng panahon, 45 minutes, 1 hour ang preaching ni Pastor. Pag naging obedient na tayong lahat, 30 minutes will do. Kasi pag sinabi ng obedience, Amen! Amen? Faithfulness, yes! Okay, tapos na ang preaching. Hallelujah. Let's all right, raise up our hands. Taas natin ating mga kamay sa Panginoon. Mahabaging Diyos, mapagmahal na Panginoon, salamat Lord na patuloy niya kaming ginagawang tapat at tinuturuan ng mga dakilang mga bagay. Dinadalangin ko Lord ang mga kamay na ito, pagpapalain niyo po sila. Nakikita niyo po ang mga struggles nila, Panginoon. Nakikita niyo po yung mga challenges sa kanilang mga buhay. Lord, nakikita niyo rin ang kanilang mga pangangailangan. May mga ilan dito, Panginoon, na nangangailangan ng kagalingan sa kanilang physical na katawan. Hinihiling ko, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ang kompletong kagalingan. Aking inutos ang nakaramdaman na yan, nalisanin ang katawan na yan. Sa pangalan ni Jesus, I rebuke that sickness. I rebuke that diseases. I rebuke that infirmities in the name of Jesus. At dalangin ko, Panginoon, ang masaganang provision, ang inyong presensya, ang inyong pag-ilingan, ang karunungan niyo, ang inyong gabay sa araw-araw. Lord, sa mga kapatid na ito, pagpapalangin mo sila, panatilihin ang inyong presensya, panatilihin ang inyong kapangyarihan, Panginoon. Lord, hinihiling ko po, Panginoon, Lord God, ang kanilang mga pinapanalangin na ayon sa iyong perfectong kalooban. Lord, I pray, Lord, grant the desires of their hearts, Lord God. At Lord, sa mga kapatiran na naghahanap, Panginoon, ng hanap buhay, Lord God, ng trabaho na mapapagkakitaan, Panginoon, na may mga business, Panginoon. Lord, hinihiling ko ang iyong pabor at pagpamahalang, Panginoon. Dahil sinabi niyo sa iyong salita na kami magiging ulo, hindi
libunon, Panginoon. Lord, I pray for that blessing. I pray for the provisions in the name of Jesus. And I pray, Lord God, for the spirit of faithfulness, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Lord, I pray for your covering. I pray, Lord God, for the spirit of faithfulness. I pray, Lord God, for the full obedience, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Ingatan niyo po sila, Panginoon, na patuloy na gawing tapat hanggang wakas. Dinadalangin ko, dinideclare ko ang spiritual maturity, Panginoon, sa bawat isa. Na sila'y magiging matatag, sila'y magiging mature, Panginoon, at makilala kanila ng lubusan. Panginoon, maghari ka sa kanilang mga buhay at patuloy niyo silang dalhin ng malapit sa inyo. Dinideklara mo muli ang inyong pagbabasbas, ang inyong pagpapala, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Purihin ka, salamat sa inyong ginawa, Panginoon, sa umaga nito. Sa iyo ang pasalamat, ang papuri, pagsambahan ka ng nilalan. Luwalhati ang iyong pangalan, Panginoon. Ngayon at magpakailanman, sa pangalan ni Jesus, lahat ay sumigaw ng Amen. 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 Hallelujah. Glory to God. Ito, kadahin ko kayo.